Sa panahon ngayon, bawat pamilya ay humaharap sa mga di inaasahang mga kasawiang palad. Sa mga nakalipas na panahon, nasaksihan natin ang iba't ibang banta ng kalamidad, gaya ng baha, bagyo, lindol, at pagsabog ng bulkan. Laganap ngayon ang pandemya na nagdudulot ng pagkakasakit at malungkot na kamatayan sa loob ng ilang pamilya. Maraming pamilya ngayon ang natatakot sa mga maaari pang dumating na mga sakunang hatid ng mundong puno ng kasalanan. Paano nga ba magiging matatag ang ating pamilya sa lahat ng mga di inaasahan at di maiwasang kalamidad na ito? Anong katiyakang proteksyon ang naghihintay sa pamilyang mahal ng Diyos? Ngayon, samahan niyo akong pag-aralan sa Biblia ang mga ginawa na at gagawin pang pagprotekta, pagmamalasakit, pangangalaga at pagmamahal ng Diyos sa mga pamilyang nagtatapat sa Kanya sa panahon ng mga Israelita at maging sa huling panahon ng kasaysayan kung saan tayo nabibilang. Ang makapangyarihang bansa ng Ehipto ay ang pinakasibilisadong imperyo noon. Ilang taon bago ito, isang aliping may takot sa Diyos na nagngangalang Joseph ang naipromote bilang Prime Minister at iniligtas sa bansa mula sa tagutom. Subalit ngayon siya'y nakalimutan. Ang mga palakaibiganing Faraon na nakakakilala at humanga kay Joseph ay matagal nang pumanaw. Nakita ng bagong mga pinuno ang mabilis na pagdami ng mga Israelita bilang isang banta sa pambansang seguridad. Sa takot na maaring magkagyera na ang mga Israelita ay pumanig sa mga kaaway ng Ehipto, kaya't ang mga anak ni Israel ay inilagay sa pagkaalipin at pinilit na maging alipin sa mga ilalim ng paniniil ng mga taga-Ehipto. Ayon sa Exodo Kapitulo 2, versikulo 23 at 24, at nangyari pagkaraan ng maraming araw na ang hari sa Ehipto ay namatay, at ang mga anak ni Israel ay nagbuntong hininga dahil sa pagkaalipin. At sila'y dumaing at ang kanilang daing ay umabot sa Diyos dahil sa pagkaalipin. At dininig ng Diyos ang kanilang hibig at naalaala ng Diyos ang kanyang tipan kay Abraham, kay Isaac at kay Jacob. Ang ating Diyos ay isang tapat na Diyos. Kapag siya'y nangako, lagi niya itong tinutupad. At siya'y nangako sa mga patriarka, nangako siyang pagpapalain niya ang kanilang mga inapo, ang mismong bayang inaapi sa Ehipto. At ano ang magiging kasagutan ng Diyos? Naghanda siya ng tagapagligtas. Si Moises, bagaman isang Hebreo, ay lumaki sa bahay ng anak na babae ni Paraon. Siya ay naging isa sa mga pinakamakapangyarihang tao sa Ehipto. Sinasabi ng Biblia sa mga Gawa Kapitulo 7, ang talata ay 22. Tinuruan si Moises sa lahat ng karunungan ng mga Ehipsyo at siya ay makapangyarihan sa kanyang mga salita at mga gawa. Ngunit, nagkamali si Moises ng pag-iisip na maililigtas niya ang Israel mula sa Ehipto sa paggawa ng mga bagay ayon sa kanyang sarili. Nang malamang napatay niya ang isang aliping taga-Egypt, kinailangan niyang tumakas sa bansa. Sa loob ng 40 taon, nagbantay si Moises ng mga tupa sa malungkot na disyerto. Doon niya natutunan ang tungkol sa kanyang sarili. Nalaman niya ang tungkol sa kanyang mapagmahal na Diyos. Sa pag-aalaga ng mga tupa, natutunan niya ang pagtsatsaga at kahinahunan. Nawala ang kumpiyansa sa sarili
na ipinakita niya bilang isang mataas na batang prinsipe sa mga korte ng Ehipto. Nakita ng Diyos na handa na siya ngayon. Sa isang engkwentro, sa isang nasusunog na palumpong sa disyerto, ibinigay ng Diyos kay Moises ang kanyang mga tagubilin. Sinabihan siyang bumalik sa Ehipto at harapin ang makapangyarihang Paraon. Kailangan niyang maihatid ang bayan ng Diyos sa kalayaan at sa lupang ipinangako kina Abraham, Isaac at Jacob. Para matulungan si Moises sa pagtupad ng napakalaking misyong ito, inatasan ng Diyos ang nakatatandang kapatid ni Moises na si Aaron, na lumabas at salubungin si Moises. Hindi lamang magbibigay si Aaron ng moral na suporta, ngunit maaari din siyang tumulong bilang tagapagsalita ni Moises dahil hindi na gumagamit si Moises ng wikang Ehipto sa loob ng maraming taon. May lakas ng loob ang dalawang magkapatid ay pumasok sa palasyo ni Faraon, isang mapagpakumbabang pastol na taga-Midian, na hawak pa rin ang tungkod ng kanyang pagpastol at isang lokal na Hebreong alipin. Nang sabihin ni Aaron na dumating silang may isang mensahe mula sa Panginoon na humihiling na pakawalan ni Faraon ang kanyang bayan, suminghal si Faraon nang may galit. Sa Exodo Kapitulo 5, ang talata ay 2, ngunit sinabi ni Faraon, sino ang Panginoon na aking pakikinggan ang kanyang tinig upang pahintulutan kong umalis ang Israel? Hindi ko kilala ang Panginoon at saka hindi ko pahihintulutang umalis ang Israel. Sa halip na pakawalan ang kanyang mahalagang alipin, pinabigat ni Faraon ang kanilang pasanin sa trabaho. Ngunit malapit nang ipaalam ng Diyos sa mayabang na hari ang tungkol sa Panginoon ng Israel. Nabalaan si Faraon ni Moises at ni Aaron na ang Diyos ay magpapadala ng sunod-sunod na salot sa Ehipto hanggang sa payagan ng hari na umalis ang mga Israelita. Ang mensahe ng Panginoon kay Faraon, ayon sa Exodo Kapitulo 7, ang talata ay 17, sa pamamagitan nito ay makikilala mo na ako ang Panginoon. Hindi nagtagal bago magsimulang bumagsak ang 10 salot tulad ng ipinangako ng Diyos. Bago ang bawat salot, binabalaan ni Moises at Aaron si Faraon tungkol sa paghuhukom na darating. Umaasang palalayain niya ang mga anak ni Israel at ililigtas ang kanyang sarili at ang kanyang bansa mula sa kapahamakan na malapit nang mangyari. Subalit, sa tuwing binibigyan siya ng Diyos ng pagkakataong magbago ng isip, pinipili ni Faraon na patigasin ang kanyang puso at tulad ng inihula, mga natatanging kalamidad ang nagsimulang mahulog sa mga taga-Ehipto. Una, ang tubig sa ilog Nile ay naging dugo. Namatay ang mga isda at ang lahat ng natitirang mapagkukunan ng tubig sa Ehipto ay naging dugo sa loob ng 7 araw. Ngunit tumanggi si Faraon na palayain ang bayan ng Diyos. Sumunod, isang salot ng mga palaka ang sumalakay sa lupain. Milyong-milyon sa kanila. Sila'y sumalakay sa pagkain nila sa ihigaan kahit saan. Gayunman, patuloy pa ring nagmatigas ng ulo ang hari at tumangging palayain ang Israel. Sumunod ang isang salot ng kuto. Subalit kahit ito'y hindi nakapagbago
sa isip ni Paraon. Mahalagang tandaang habang ang unang tatlong mga salot na ito'y nahulog sa lahat ng naninirahan sa Ehipto, kabilang ang mga Hebreo, ang 7 natitirang salot ay hindi makakaapekto sa bayan ng Diyos. Makinig sa sinabi ng Diyos sa Exodo Kapitulo 8, talatang 22 at 23. Subalit aking ibubukod sa araw na iyon ang lupain ng Goshen na tinitirhan ng aking bayan upang huwag magkaroon doon ng pulupulutong na langaw upang iyong malaman na ako ang Panginoon sa lupaing ito. Lalagyan ko ng pagkakaiba ang aking bayan at ang iyong bayan. Kinabukasan, mangyayari ang tandang ito. Ang bayan ng Diyos ay maililigtas mula sa 7 huling mga salot. Ang ika-4 na salot ay isang pagsalakay ng mga langaw na pumuno sa lupain ng Ehipto, maliban sa Goshen kung saan nakatira ang mga Israelita. Ang ika-5 salot ay isang kahilahilakbot na sakit na tumawid sa buong bansa. Sumira sa mga hayop at mga kawan, naging mausisa si Paraon. Talaga bang ang mga hayop sa Goshen napalaya sa sakit na ito? Sa Exodo Kapitulo 9, ang talata ay 7, ang Faraon ay nagsugo at walang namatay kahit isa sa kawan ng mga Israelita. Ngunit ang puso ni Faraon ay nagmatigas at hindi niya pinayagang umalis ang taong bayan. Ang ika-6 na salot ay nagdala ng mga pigsa sa tao at hayop. Subalit ang determinadong monarka ay tumangging palayain ang mga anak ni Israel. Sumunod ay hinulaan ni Moises ang ika-7 salot ng yelong ulan. Iminungkahi pa ng Diyos na gumawa ng paghahanda para mailigtas ang buhay ng tao at hayop. At ang mga tumalima sa babala ay makaliligtas sa napakalakas na yelong ulan. Sa ngayon, malinaw na nakikita ng mga taga-Ehipto na ang mga elemento ng kalikasan ay nasa ilalim ng kontrol ng Diyos ng Hebreo. Naunawaan na dapat nila na ang kanilang kaligtasan lamang ay sa pagsunod sa mga utos ng Diyos. Sa loob ng ilang maikling sandali ay isinaalang-alang pa ni Faraon na payagan ang Israel na umalis. Ngunit sa paghupa ng salot, tumigil din ang kanyang pagpayag. Nagbabala si Moises na ang ika-8 salot ay magiging isang di kapanipaniwalang salot ng mga balak. Sa pagkabigla sa pag-iisip ng higit pang mapangwasak na mga salot, nakiusap ang mga tagapayo ni Faraon sa kanya na pakawalan ang Israel ayon sa hinihiling. Ngunit tumanggi pa rin ang hari. Kinain ng mga balang ang kaunting natitirang pananim sa lupain ng Ehipto. Pagkatapos ay dumating ang ika-9 na salot. 3 araw ng kadiliman na napakalubha na maaari itong madama. Subalit ang suwail na Faraon ay patuloy sa pagsalungat sa Diyos ng langit. Ipinaalam ni Moises sa hari na ang isa pang salot ang ibubuhos sa mga taga-Ehipto. Isang magsisirang anghel ang dadaan sa lupain ng hating gabi at papatayin ang lahat ng mga panganay sa Ehipto sa parihong tao at hayop. Muli, makakaligtas ang mga Hebreo. Ngunit sa oras na ito ay meron silang kailangang gawin. Inatasan silang pumatay ng isang kordero at iwisik ang ilan sa dugo nito sa poste ng pintuan ng kanilang bahay bilang tanda ng kanilang pananampalataya at katapatan sa Panginoon. Nangako ang Diyos sa Exodo Kapitulo 12, ang talata ay 13.
Ang dugo ay magiging sa inyo'y isang tanda sa mga bahay na inyong kinaroroonan. Kapag aking nakita ang dugo, lalampasan ko kayo at walang salot na papatay sa inyo kapag pinuksa ko ang lupain ng Ehipto. O anong tindi ang gabing iyon? Libo-libong mga pamilyang Hebreo at maraming mga taga-Ehipto ang nanood habang iwiniwisik ng mga ama ang dugo ng tupa sa mga poste ng pintuan. Ayon sa Exodo Kapitulo 12, ang talata ay 29. Pagsapit ng hating gabi, pinatay ng Panginoon ang lahat ng mga panganay sa lupain ng Ehipto, mula sa panganay ng Faraon na nakaupo sa kanyang trono hanggang sa panganay ng bihag na nasa bilangguan at lahat ng panganay sa mga hayop. Ngunit ang mga tahanan kung saan ang dugo ay naiwisik, bilang pagsunod sa mga tagubilin ng Diyos, ay wala na isang panganay ang tinamaan ng salot. Sa buong malawak na lupain ng Ehipto, maririnig ang mga daing ng mga nagdadalamhati. Naalaala ni Faraon kung paano niya kinutya ang Diyos ng mga Hebreo at mapangahas na nakapagsabi sa Exodus Kapitulo 5, ang talata ay 2. Sino ang Panginoon na aking pakikinggan ang kanyang tinig upang pahintulutan kong umalis ang Israel? Hindi ko kilala ang Panginoon at saka hindi ko pahihintulutang umalis ang Israel. Ngayon ay alam na niya. Nagpadala ng mensahe ang hari at ang kanyang mga tagapayo kina Moises at Aaron at hinimok silang mabilis na umalis sa lupain ng Ehipto. Ang bayan ng Diyos ay napalaya. At tulad ng itinuro ng Diyos, na handa sila para sa mabilis na pag-alis mula sa Ehipto. Suot ang mga sandalyas sa kanilang mga paa at mga balabal sa kanilang mga likod. Mabilis silang nagsimula sa kanilang paglalakbay sa lupang pangako. Ang kwento ng mga salot ng Ehipto ay hindi lamang kamanghamanghang kasaysayan sa Biblia. Ginagamit ito sa aklat ng Apokalipsis bilang isang type o metaphor kung ano ang magaganap sa mga huling araw. Nililinaw ng panghuling panahong mga propesiya na muling babagsak ang mga salot ay mahuhulog, ngunit sa isang mas nakakasirang paraan. Sa panahong ito ay hindi magkakaroon ng 10 salot, ngunit 7 lamang. At tinatawag itong 7 huling salot, na tila may kaugnayan sa huling 7 salot noong araw ni Moises. At sa muling pagkakataon, ang bayan ng Diyos ay mapoprotektahan sa 7 huling mga salot sa pagtatapos ng panahon. Ang walang hanggang ebanghelyo ay may papangaral sa buong mundo. Ang panawagan ng pangalawang anghel na lumabas mula sa espiritual na Babylonia ay may kaguluhan sa relihiyon ay ibibigay. At sa bawat tao ay ipapahayag ng pangatlong anghel sa Apokalipsis Kapitulo 14, ang talata ay 9 at 10. Kung ang sinuman ay sumasamba sa halimaw at sa kanyang larawan at tumatanggap ng tanda sa kanyang noo o sa kanyang kamay, ay iinom din naman ng alak ng puot ng Diyos na inihahandang walang halo sa kopa ng kanyang puot. Ito'y isa sa pinakamalakas na babala sa Biblia. Magiging malinaw ang mga isyu. Kakailanganing pumili ng mga tao sa pagitan ng mga utos ng Diyos at ng mga utos ng tao. Ang mga pipiliing sumunod sa tao sa halip na sa Diyos ay tatanggap ng marka ng hayop at magdadala sa kanila ang mga hatol ng Diyos. At kapag nagawa na ang mga huling desisyon,
ang pintuan ng awa ay magsasara magpakailanman. Ang solemneng anonsyo ay gagawin. Sa Apokalipsis Kapitulo 22, ang talata ay 11. Ang masama ay hayaang magpakasama pa, ang marumi ay hayaang magpakarumi pa, at ang matwid ay hayaang maging matwid pa, at ang banal ay hayaang magpakabanal pa. Ang gawain ni Kristo bilang ating dakilang saserdote ay sa langit ay natapos na. Ang bawat tao ay magpapasya para sa buhay na walang hanggan o walang hanggang kamatayan. At pagkatapos ang puot ng Diyos laban sa kasalanan ay mararanasan ng mga tumanggi sa kanyang kaligtasan. Ang propetang Juan, ibinigay ay isang pagtingin sa kung ano ang mangyayari sa panahong ito. Sabi sa Apokalipsis Kapitulo 15, ang talata ay 1. At nakita ko ang isa pang tanda sa langit, dakila at kamangha-mangha, 7 anghel na may 7 salot na siyang mga panghuli, sapagkat sa mga ito'y matatapos ang puot ng Diyos. At muli sinabi ni Juan sa Apokalipsis Kapitulo 16, ang talata ay 1. At narinig ko ang isang malakas na tinig na mula sa templo, na nagsasabi sa 7 anghel, "Humayo kayo at ibuhos ninyo sa lupa ang 7 mangkok ng puot ng Diyos." Ngunit, maaring may magtanong, ano ang mga kahila-hilakbot na salot na ibubuhos ng 7 mga anghel sa masasama? Iyan ay isang magandang katanungan. At sa pagbibigay pahintulot natin sa Biblia na magbigay kasagutan, mapapansin natin ang mga salot na ito'y katulad sa naranasan ng mga nasa Ehipto noong panahon ni Moises. Sinasabi sa Apokalipsis Kapitulo 16, ang talata ay 2. Kaya't humayo ang una at ibinuhos ang kanyang mangkok sa lupa at nagkaroon ng nakakapandiri at masamang sugat ang mga taong may tanda ng halimaw at ang mga sumamba sa larawan nito. Marahil, ang mga sugat na ito'y katulad ng mga pigsa na dinanas ng mga taga-Ehipto noong kanilang ikapitong salot. Nai-imagine ba natin kung anong magagawa ng isang pandemyang ito ng sugat sa pagtawid nito sa buong mundo? Isasara ang mga paaralan, pabrika at tindahan. Hindi makakayanan ng mga ospital ang demand at maaapektuhan kahit ang mismong mga health workers. Ngunit sa parehong pagkakataon, marahil magmumula sa ibang lugar, isa pang kalamidad ay tatama. Ayon sa Apokalipsis Kapitulo 16, ang talata ay 3. Ibinuhos naman ng ikalawa ang kanyang mangkok sa dagat, at ito'y naging parang dugo ng isang taong patay, at bawat may buhay na nasa dagat ay namatay. O anong tanawin? Anong dami ng mga patay ang makikita sa pangpang? Ngunit ang pangatlong salot ay malapit na nauugnay sa pangalawa. Ayon sa Apokalipsis Kapitulo 16, ang talata ay 4. Ibinuhos ng ikatlo ang kanyang mangkok sa mga ilog at sa mga bukal ng tubig, at naging dugo ang mga ito. Isipin kung gaano ito magiging malagim na kapag binuksan ang mga faucet ay dugo ang lalabas. Subalit ang paghuhukom na ito'y mabibigyang katwiran. Sinasabi ng anghel sa Apokalipsis Kapitulo 16, ang talata ay 5 at 6. Matwid ka, ikaw na siyang ngayon at ang nakaraan, o banal, sapagkat pinadanak nila ang dugo ng mga banal at ng mga propeta, at pinainom mo sila ng dugo. Ito'y karapat-dapat sa kanila. At sabi rin sa Isaiah Kapitulo 33, talatang 16,
Siya'y maninirahan sa kaitaasan. Ang kanyang dakong tanggulan ay magiging buog ng malalaking bato. Ang kanyang tinapay ay ibibigay sa kanya. Ang kanyang tubig ay sasagana. Pagkatapos ay inilalarawan sa Biblia ang ikaapat na salot. Sa Apokalipsis Kapitulo 16, ang talata ay 8. At ibinuhos ng ikaapat ang kanyang mangkok sa araw at pinahintulutan itong pasuin ng apoy ang mga tao. At napaso ang mga tao sa matinding init, ngunit kanilang nilait ang pangalan ng Diyos na may kapangyarihan sa mga salot na ito. At hindi sila nagsisi upang siya'y luwalhatiin. Pagkatapos, ibinuhos ng ikalamang anghel ang kanyang sisidlan sa punong tanggapan ng hayop. Ayon sa Apokalipsis Kapitulo 16, ang talata ay 10 at 11. Ibinuhos naman ng ikalima ang kanyang mangkok sa trono ng halimaw at nagdilim ang kanyang kaharian. Kinagat ng mga tao ang kanilang mga dila dahil sa hirap at nilait nila ang Diyos ng langit dahil sa kanilang mga hirap at sa kanilang mga sugat at hindi sila nagsisi sa kanilang mga gawa. Sa pamamagitan ng talatang ito, natutuklasan natin na ang mga salot na ito'y hindi lahat pandaigdigan o lahat sila ay agad na nakamamatay. Ang mga nasa ilalim ng ikalimang salot ay naghihirap pa rin sa mga sugat ng unang salot. Maliwanag na ang mga salot ay sunod-sunod na nahuhulog habang ang kanilang mga epekto ay nagpapatuloy mula sa isa't isa. Kapag ibinuhos na ang ika-6 na salot, pasisiklabin nito ang huling labanan ng Armageddon. Sa Apokalipsis Kapitulo 16, talatang 12 hanggang 14, ibinuhos ng ika-6 ang kanyang mangkok sa malaking ilog ng Euphrates at natuyo ang tubig nito upang ihanda ang daraanan ng mga haring mula sa sikatan ng araw. At nakita kong lumabas sa bibig ng dragon at mula sa bibig ng halimaw at mula sa bibig ng bulaang propeta ang tatlong espiritong karumal-dumal na gaya ng mga palaka. Sila'y mga espiritu ng mga demonyo na gumagawa ng mga tanda, pumupunta sa mga hari ng buong daigdig upang tipunin sila sa isang digmaan ng dakilang araw ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sinasabi sa talatang 16, at sila'y tinipon nila sa lugar na sa Hebreo ay tinatawag na Armageddon. Ito'y magiging isang pakikibaka sa buong mundo, ngunit hindi tulad ng iniisip ng ilan. Ang laban ng Armageddon ay lalabanan ni Jesus mismo. Ngunit bago ito, darating ang pinakahuling salot. Ayon sa Apokalipsis Kapitulo 16, talatang 17 hanggang 21. Ibinuhos ng ikapitong anghel ang kanyang mangkok sa himpapawid at lumabas sa templo ang isang malakas na tinig mula sa trono na nagsasabi, "Naganap na!" At nagkaroon ng mga kidlat, mga tinig, mga kulog at malakas na lindol na hindi pa nangyari kailanman mula nang magkaroon ng tao sa lupa. Isang napalakas na lindol. Ang dakilang lungsod ay nahati sa tatlo at ang mga lungsod ng mga bansa ay bumagsak. Nalaala ng Diyos ang dakilang Babilonia at binigyan niya ito ng kopa ng alak ng kabagsikan ng kanyang puot. At tumakas ang bawat pulo at walang mga bundok na matagpuan. At bumagsak sa mga tao ang ulan ng malalaking yelo na ang bigat ay halos 100 libra buhat sa langit. At nilait ng mga tao ang Diyos dahil sa salot na ulan ng yelo sapagkat ang salot na ito ay lubhang
nakakatakot. Ang ilang mga scholar ay naglalagay ng bigat ng 1 libra sa panahon ng Biblia na humigit kumulang na 57 pounds o 26 kilograms. Walang makakaisip ng pagkawasak na maaaring idulot ng bagyong iyon. Pagkatapos sinabi ng Biblia na pahihintuin ng Panginoon ang mga kalamidad na sumisira sa planeta. Sa Apokalipsis Kapitulo 19, talatang 11, 14, at 15, at nakita kong nabuksan ang langit at naroon ang isang kabayong puti, at ang nakasakay doon ay tinatawag na tapat at totoo. At sa katwiran siya'y humahatol at nakikipagdigma. Ang mga hukbo ng langit ay sumusunod sa kanya na mga nakasakay sa mga kabayong puti. At sila'y may damit na pinong lino na maputi at dalisay. Mula sa kanyang bibig ay lumalabas ang isang tabak na matalas upang sa pamamagitan nito'y tatagain niya ang mga bansa at sila'y kanyang paghaharian ng tungkod na bakal at paaagusin niya mula sa pisa ng ubas ang bagsik ng puot ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Babalik si Jesus para iligtas ang kanyang bayan mula sa mundong ito na kumpirmadong nasa rebelyon. Ngunit, maaari ninyong itanong, paano ako makakasiguro sa pag-iingat ng Diyos sa aking pamilya kapag nagsimula ng bumagsak ang salot? Meron lamang isang paraan, kaibigan. Ang mga nagpamalas ng kanilang pananampalataya sa darating na manunubos sa pamamagitan ng pagbibisik ng dugo ng tupa sa kanilang mga poste sa pintuan ng tahanan ay naihatid mula sa huling salot sa Ehipto. Nang dumaan ang mapanirang anghel sa kanilang tahanan, ligtas sila at ang kanilang pamilya. Sinunod nila ang mga tagubilin at utos ng Diyos. At muli, ang pamilya ng Diyos ay maliligtas kapag bumagsak ang mga salot. Kung tatanggapin nila ang kordero ng Diyos bilang kanilang sakripisyo at pinayagan ang kanyang dugo na linisin ang kanilang mga puso mula sa kasalanan. Tayo ngayon ay pumipili kung saang panig tayo makakarating sa araw na iyon. Sa panig ng Diyos o sa panig ng isang rebuilding anghel. At kaibigan, ngayon na ang araw para magpasya. Kapag nagsimula ng ibuhos ng mga anghel ang mga salot, huwag na nating antayin, maging huli na ang lahat. Na ang pagkakataon para sa kaligtasan ay tuluyang maisara. Hindi mo ba ilalagay ang iyong pamilya sa panig ng Diyos sa ilalim ng proteksyon ng dugo ni Jesus ngayon? Ang pinakamalungkot na mga salitang binitiwan ay inihula sa Jeremias Kapitulo 8, ang talata ay 20. Ang pag-aani ay nakaraan, ang tag-init ay tapos na, at tayo'y hindi ligtas. May isang Australian lumberman ang nagtayo ng isang maliit na dampa sa gilid ng kagubatan. Hindi ito gaanong malaki, ngunit isang tahanan. Isang araw, sa kanyang pag-uwi mula sa trabaho, natigilan siya at nalungkot nang makita ang kanyang maliit na dampa na nasunog at ang natitira na lamang ay mga nagbabagang materyales. Ang natira na lang ay ilang piraso ng charred lumber at ilang metal na naitiman ng apoy. Naglakad siya palabas sa lugar kung saan naroon ang kulungan ng kanyang matandang manok. Ang natagpuan lang niya ay isang tambak ng mga abo at ilang nasunog na kawan. Hinalukay niya ito at nakita niya ang isang nakamamanghang kalagayan, isang bunton
ng mga sunog na balahibo ng inahin. Ginalaw niya ito. At ano sa palagay ninyo ang nakita niya? 4 na maliit na sisiw ang magkakasama, milagrong prinotektahan sa lilim ng mga pakpak ng mapagmahal na ina. Sinasabi sa atin sa awit 91, versikulo 1 hanggang 11. Siyang naninirahan sa tirahan ng kataas-taasan ay mananatili sa lilim ng makapangyarihan. Kanyang tatakpan ka ng mga bagwis niya at sa ilalim ng kanyang mga pakpak ay manganganlong ka. Ang kanyang katapatan ay baluti at panangga. Ang mga nakakakilabot sa gabi ay di mo katatakutan, ni ang pana na nagliliparan kapag araw, ni ang salot na lihim na bumubuntot sa kadiliman, ni ang pagkawasak na sumisira sa katanghalian. Mabubuwal sa iyong tabi ang 1,000, sa iyong kanan ay 10,000, ngunit ito'y hindi lalapit sa iyo. Mamamasdan mo lamang sa pamamagitan ng iyong mga mata at iyong makikita ang parusa sa masama, sapagkat ikaw, O Panginoon, ay aking kanlungan, ang kataas-taasang bilang iyong tahanan. Walang kasamaang darating sa iyo, walang parusang lalapit sa tolda mo, sapagkat siya'y magbibilin sa kanyang mga anghel tungkol sa iyo, upang sa lahat ng iyong mga lakad ay ingatan ka. Maaari bang may anumang maging mas katiyakan? Ang isang mapagmahal na Diyos ay nangangako na itatago tayo sa lilim ng kanyang mga pakpak. Hindi natin kailangan mag-alala tungkol sa mga salot o kung paano tayo makakaligtas. Kailangan lamang nating ibaling ang ating buhay sa Kanya at poprotektahan niya tayo tulad ng pag-alaga ng isang inahin sa kanyang mga sisiw. Ang ating pamilya ay mahal ng Diyos. Namatay siya para sa atin. Ang kanyang galit ay laban sa kasalanan na nagdudulot ng sakit at kamatayan, ngunit hindi laban sa atin. Kahit na ngayon ang kanyang espiritu ay nakikiusap sa ating mga puso na palayain ang ating mga kasalanan para hayaan silang matakpan ng dugo ng kordero. Minsan ay nararanasan mga pagsubok na kay pait at di na mapipigilan ang sakit na nadarama. Ang patak ng mga luha at tangis ng pag-ihinapis ay nagpapaalala na ang Panginoon lamang ang tanging kalungan, tanging maasahan. Di ka pababayaan, ika'y laging aalagaan. Ang mga suliranin mo'y kanyang lulutasin. Bibigyan ka ng kalakasan na harapin anumang pagsubok na darating. Anumang bigat ang nararamdaman, ito'y ilapit kay Jesus, pagkat ang lahat ng problema iyong hinaharap ay iyong malalagpasan.
kalakasan sa tulong ng ating Ama. Ilakak lang sa Panginoon ang lahat pagkat siya lamang ang tanging kanlungan, tanging maasahan. Di ka pababayaan, ika'y laging aalagaan. Ang mga suliranin mo'y kanyang lulutasin. Bibigyan ka ng kalakasan na harapin anumang pagsubok na darating. Oh, tanging kanlungan, tanging maasahan. Di ka pababayaan, ika'y laging aalagaan. Ang mga suliranin mo'y kanyang lulutasin. Bibigyan ka ng kalakasan. Bibigyan ka ng kalakasan. Bibigyan ka ng kalakasan na harapin anumang pagsubok na Kaibigan, nasa inyo ang desisyon. Ito'y simple lamang. Isuko ang iyong kalooban sa Kanya. Piliing sundin ang Kanyang kalooban gaya ng ipinahayag sa Kanyang salita. At habang ginagawa mo ito, kasama ng iyong pamilya, makakapagpahinga kayo sa katiyakang ang Kanyang biyaya. Ang Kanyang presensya, ang Kanyang protection ay sa inyo ngayon at magpakailanman, anuman ang mangyari sa hinaharap. Gusto niyo bang ito ang inyong maging karanasan, aking mga kaibigan? Kung gayon, samahan ako sa isang panalangin. Mapagmahal na Diyos, maraming salamat sa mensaheng aming pong natutuhan. Maraming salamat sa katiyakan ng proteksyon mo sa panahong darating na ang iyo pong puot, kagaya po ng salot na aming pong napag-aralan, ay kami po ay maprotektahan sa amin pong kalagayan bilang isang pamilya na sumusunod sa iyo. Maraming salamat din, Panginoon, sa pangakong ito na ang inyo pong patuloy na presensya ang aming maranasan bilang isang pamilya, na ang inyo pong pagkakanlong, ang inyong pag-iingat ay ipaparanas sa mga pamilyang sumunod sa inyo at nagsuko ng kanilang buhay. Maraming salamat din, Panginoon, sapagkat ang katiyakang ito ay malulubos sa aming buhay sa panahong yaon na takda ng inyong pagliligtas. Dalangin ko, Panginoon, na ang bawat pamilya na narito ngayon, sa kanila pong buhay, naway walang mawaglit ni isa man sa kanila pagdating ng araw na iyon ng iyo pong pagliligtas. Makasama nawa ang bawat isa sa isang maluwalhating karanasan na yun ay ang iyong nais na maranasan ng buong pamilya na maprotektahan sa lahat ng mga hindi mabubuting karanasan. Tanggapin mo, Panginoon, ang aming muling pagtatalagang ito. At harinawa ang inyong pong presensya, ang inyong pong biyaya ay patuloy na managana sa aming buhay samantalang nag-aantay sa tiyak na sandaling yun na masilayan ng bawat pamilya ang iyong malwalhating pagliligtas at pagdating upang kami ay kunin at dalhin diyan sa langit na bayan.
Ito po ang aming patuloy na hiling at idinadalangin na maging karanasan sa pangalan ng aming Panginoon na si Jesus. Amen and amen. Tama, kaibigan, makakaranas tayong lahat ng mga matitinding bagay sa mga huling araw. Ngunit tayo ay magtatagumpay sa tulong ng Panginoon. Kaibigan, nais mo bang magtagumpay ang buo mong pamilya sa mga huling araw na ito? Halika at magtapat tayo sa Panginoon. Ikinagagalak namin na makasama kayo sa ika-13 bahagi ng ating pag-aaral. Samahan muli kami bukas sa ganito ring oras at ating matutunghayan ang natatanging bagay na dapat asahan at patuloy na inaasahan ng bawat pamilya. Kaya kaibigan, kung ang nais mong sambahayang pinagbubuklod ng pag-ibig at nagtitiwala sa pangako ng Panginoon, huwag kalimutan na ikaw at ang iyong tahanan ay kabilang sa Pamilyang Mahal ng Diyos. Maraming salamat po sa inyo at pagpalain kayo ng Panginoon.